Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga masugid nating tagapagsubaybay ng ating social media apostolate na lags. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ingatan kayo ng Panginoon at pagpalain kayo at ipagkaloob sa inyo ang inyong mga kinakailangan o kahilingan sa buhay. Mga kapatid, tayo ngayon ay sa araw ng Sabado, January 11, 2025. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nasa ebanghelyo ni San Juan, chapter 3, verses 22 to 30. Jesus and his disciples went into the region of Judea, where he spent some time with them baptizing. John was also baptizing in Enon, near Salim, because there was an abundance of water there, and people came to be baptized, for John had not yet been imprisoned. Now dispute arose between the disciples of John and a Jew about ceremonial washings. So they came to John and said to him, Rabbi, the one who was with you across the Jordan, to whom you testified, here he is baptizing, and everyone is coming to him. John answered and said, No one can receive anything except what has been given from heaven. You yourself can testify that I said that I am not the Christ, but that I was sent before him. The one who was the bride is a bridegroom. The best man who stands and listens for him rejoices greatly as a bridegroom's voice. So this joy of mine has been made complete. He must increase, I must decrease. Mga kapatid, alam natin na si Juan Bautista ipinadala upang ipaghanda si Jesus ng daraanan, to prepare the way of the Lord. At sa kanya paghanda ay marami sa mga tao ang talagang humanga sa kanya. Siya ay naging sikat sa mga tao. Marami ang mga tao ang kanyang naakay. Ang napakaganda kay Juan ay hindi niya sinamantala kailanman ang kanyang kasikatan na pagkakaroon ng napakarami mga followers at tumanghanga sa kanya. Hindi niya kinalimutan kung ano ang kanyang papel, at hindi man niyang ginawa na oportunidad na linlangin ang mga tao at kalimutan ang kanyang misyon bilang tagapaghanda sa pagdating ng Panginoon. Siya ay nanatiling nagpakumbaba. Kaya sabi pa kanya sa Ebanghelyo, I am not the Christ, hindi ako ang Kristo, but I was sent before him. So napakahalaga yung panatiling tapat ni Juan Bautista sa kanyang misyon. Ito ay paalala sa buhay natin. Tayo rin ay katulad ni Juan Bautista ay tagapaghanda rin ng daraan ng Panginoon para sa ating mga kapatid. At sana ay hindi tayo nasisilaw pag tayo ay kilala na ng mga tao, no? Hindi lumalaki ang ating ulo. Sana ay hindi natin kalimutan to whom we represent. Na bilang mga Kristiyano, tayo ay mga instrumento lamang ng Panginoon. Hindi tayo ang sentro. Ang sentro ng ating buhay Kristiyano ay walang iba kundi si Kristo. Kaya napakahalaga na maging malinaw palagi para sa atin ang ating misyon bilang mga Kristiyano. Kaya napakahalaga yung ating pagkilala sa mabuting ipinakita ni Juan Bautista sa
ating ebanghelyo. Sabi pa nga ni Juan Bautista, so this joy of mine has been made complete. He must increase, I must decrease. Ang kagalakan natin bilang mga Kristiyano ay hindi sapagkat may mga tao na talagang humahanga sa atin, kilala tayo, nasisiyahan sa atin. Hindi ito dapat ang maging dahilan ng ating kagalakan. Ang dahilan ng ating kagalakan ay yung mga tao ay nagiging aktibo na, nagiging madasalin na, at nagsisimba na. No, yun yung napakahalaga sa buhay natin. Halimbawa, kung ikaw ay naglilingkod sa isang lugar, no? Hindi yung mga tao ay ginagawa nating ating pansariling mga followers, sabihin natin, they became only for us, no? Kahit na tayo ay nalipat sa ibang lugar, ay naroon pa rin yung ating pagiging sentro, no? Sa ating sarili. So datapwat ay we must learn to detach, no? Yung detachment, no? Hindi yung attachment, no? Ang mahalaga sa buhay natin ay let the people attach to Jesus, not to ourselves. Ito yung napakahalagang lesson na ipinakikita ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo, na pagsumikapan natin ng ating misyon ay dalhin ang mga tao palapit sa Panginoon at hindi papunta sa ating sarili, sapagkat ganun, kung ganun ang mangyayari, we really failed, no, sa ating mission, no? Hindi natin nagawa, no, ang ating mission bilang mga Kristiyano. Ikalulugod natin, ikatutuwa natin na kahit malimutan tayo, no, kahit hindi na tayo maalala sa mga lugar kung saan tayo ay nagmisyon, ang mahalaga ay nakikita natin na mga tao ay buhay na ang kanilang pananampalataya at aktibo na sila sa kanilang mga simbahan o parokya o naglilingkod na. So may the Lord may continue to bless us as we are about to end this Christmas, and rest assured that my prayers for each one of you. God bless you all.